The government has accused you of accepting what it calls illegal campaign donations. What is your response to that charge? That's a fabricated charge. That is not true. Because these are campaign donations allowed by our COMELEC or election laws. Sa Section 109, dapat daw po isulat ang lahat ng mga detalye na pinapasulat doon. At pagkatapos, ito po'y sinusugan pa ng Section 262. At ang sinasabi, kapag ka hindi tumupad do sa pinagbibilin o hinihingi ng Section 109, yan ay kasong kriminal na pwedeng managot ang mismong kandidato ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. So maliwanag po, kasong kriminal pala siya. Kung kaya nga lamang po, biglang may naipasang batas na tinatawag na Republic Act 7166. Yan po, katunying kay Jerry, yan po yung naipasa mga 2006-2007. 1985 election code, tapos merong 2007 na batas, ang batas ay Republic Act 7166. Ang title noon ay synchronization ng halalan. Meron pong provision doon, Section 39. Ang nakalagay doon sa Section 39, nire-repeal niya yung Section 109 ng Omnibus Election Code. At sinasabi na yung po daw hindi pagdideklara o yung kakulangan sa dapat ideklara sa SOSE ay hindi na kasong kriminal. Hindi na po siya election offense. So maliwanag po yon. Ang ibig sabihin, kung ang aming pag-iimbestiga kay Senator Marcoleta ay patungkol sa kasong kriminal, tigil na po dapat kami sa pag-iimbestiga. Sapagkat wala na po siyang kasong kriminal dahil decriminalized na. Kumusta mga kababayan, panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan ay mapapanood natin ang isang panayam kay Senator Marcoleta ng isang international media, mga kababayan. Grabe, nakikita na ng buong mundo ang nangyayari dito sa ating bansa, mga kababayan. Talagang majority ng mga Pilipino ay hindi na masaya sa pamumuno nga po nitong si Pangulong Marcos. At sa mga ginagawa nga po ng mga tauhan nito na pagkakaso sa mga tao na naghahanap nga po ng katotohanan, mga kababayan, patungkol nga sa korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Ang nangyayari ay sila pa itong kinakasuhan at sila pa itong ginigipit para patahimikin. Hindi na ito usapin ng politika o kung sino ang iyong pinapanigan, kung ano ang iyong kulay. Hindi na ito usapin na kung ano ang iyong relihiyon. Dahil ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, ay ang kinabukasan ng ating bansa. Lalong-lalo na ng ating mga anak at ang mga susunod na henerasyon. Dahil kung magpapatuloy po ang ganitong kalagayan, ay baka wala na silang madatnan na maayos na Pilipinas. At mapapanood din natin dito, mga kababayan, ang naging pahayag, ang mainit na pahayag nitong si dating Congressman Mike Defensor. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Pag-like at pag-share mo na din ang video ito sa iba pa natin, mga kababayan. Maraming salamat. Roads have been blocked off in the Philippine capital as thousands of protesters make their feelings felt. Frustrations have been steadily rising as a series of corruption scandals and other political upsets continue to break public trust in the government. We can cross live now to the senator in question, Mr. Rodante Marcoleta. Thank you, sir, for your time today. The government has accused you of accepting what it calls illegal campaign donations. What is your response to that charge? That's a fabricated charge. That is not true. Because these are campaign donations allowed by our COMELEC or election laws. Why do you think this case has targeted you in particular? Because I am serious in being able to unearth the biggest corruption scandal in this country associated with our flood control projects. I used to hold the chairmanship of a Blue Room committee in the Senate, and I was tasked to do just that. And because there are so many culprits behind this scandal, they will do everything possible to stop me from succeeding in investigating this massive
looting of our national treasury. And it appears even people who aren't necessarily supporters of yours are pointing out that they're saying, why is an official who is trying to discover corruption and graft in the country, why is he himself suddenly being targeted? Precisely. That is the point that we are trying to address. As I have told you, this is a fabricated charge. It is not even within the meaning and parameters of our plunder law. Our plunder law is about amassing ill-gotten wealth. It's a serious crime. It is not about, getting election financial supports from friends. This is not contemplated in our plunder law. That is why I am quite sure that this particular charge, if they will pursue it, will be junked by the court in due time. Can I ask you, do you feel as if in any way you could have been clearer with those donations, that maybe that would have cleared up the dispute before it happened? I did not get the question right. In terms of the donations that you said you received before being in the position in question, do you feel you could have been clearer making that public what you received? Yes, that is being transparent because under the law, I received those amounts before the campaign and election period. That is why I treated them as donations. And my donors even paid the donors tax. And these are all legal. And these were all reported. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is set to begin in less than a week's time. Do you feel that these charges, the timing is related to that? It is. Because by being able to arrest me, the ombudsman made a promise about 2 weeks ago that he is going to file a case with the court. And because plunder is non-bailable, it will be surely served within this week, and I will be arrested, and therefore will be unable to participate in the impeachment trial, which will start on July 6. We're seeing right now in Manila with roads blocked and people coming out in a strong show of support for you and the charges against you in opposition to that. Do you feel that could gather speed? Is that going to get bigger if this continues? I believe so, because the people also know that these charges are fabricated and they are harassment suits within the meaning of our domestic laws. And they also cannot see how these charges can be pursued, notwithstanding the several documents already unearthed during our earlier investigation that several of our public officials are complicit and they are behind this massive looting of our national treasury. Are you personally nervous, sir, about this case against you and what it could mean if a court finds you guilty? I am very sure that the court will not find me guilty because, as I said, these are all fabricated cases and they are not within the meaning, within the contemplation, and within the parameters of our plunder law. They are private funds and they have nothing to do with ill-gotten wealth. They have nothing to do with public funds, with public project or public contracts to which I am not responsible. And just to finish, sir, can I ask you for your overall thoughts on the political climate right now in Manila? It seems particularly divisive. Is that how you would characterize it? Yes, because the people would like to know the real culprits. They wanted to make these people accountable.
in this largest scandal that has transpired in our country, and it seems that the powers that be are not are not serious in looking into this problem. That is why the people are anxious, the people are angry, and the people are quite expecting too much from this government. But it seems that governance is not really operating in this country. Well, there certainly does appear to be a very strong show of support for you and that case. Thank you so much for coming on the programme and sharing your view with us, Mr. Rodante Marcoleta, Philippine Senator. Thank you, Yunan. Thank you very sir. much. Second time. Thank you. We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo! Mabuhay si Senador Dante Marcoleta! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa. Ayan na, kawayan po natin sila. Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa sa sinasabi nating pagyurak sa ustisya ng ating bansa. Ikikwento ko po sa inyo Yan na. kung ano ang nangyayari ngayon. Naku po. Yan kayo ngayon. Isipin nyo mga kasama, ang daming binanggit. Sabi nila 67, 67 na contractors. May 67. pinatawag ba? Alam nyo ho, doon sa flood control scandal, doon sa anomalya, pinakamalaking skandalo ng nakawan sa ating bayan, ang may kaso, 6 lamang. Doon sa 6 na may kaso, 2 binigyan ng pagiging state witness. Yung pong si Director Alcantara ng Bulacan at si Yusek Bernardo ng DPWH. 2 senador kinasuhan. Si Bong Revilla at nung hindi sumama, nanindigan, ikinulong nila si Jinggoy Estrada. Alam nyo ho, ilan na ang may kaso doon sa mga galit, sumisigaw sa tunay na hustisya, sumisigaw sa nakawan dito sa ating bansa. Kasama na si Amy Marcos, ang may kaso na ho, humigit 40. Ano po ang ibig kong sabihin? Grabe, no? Ang diferensya ng diktadurya sa demokrasya ay iisa lamang. Yung maaari kang magsalita, maaari kang sumigaw, maaari kang maggalit pag may nakikita kang mali. Anong ginagawa nila? Doon sa mga galit, doon sa mga sumisigaw, tayo, ang buong sambayanan, ang kinakasuhan at kinukulong. Yun. Yung mga totoong nagnakaw, mali-mali ang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, may proteksyon at pinoproteksyonan nila, walang kaso, nakalaya, pati ang pera, malayang ilabas na sa ating bansang Pilipinas. Sabi. Eto hong nangyari, ngayong gabi lamang, tumawag po ang aking abogado. Ang sabi, ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta.
Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder, pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, ang nangyari po dyan, noong eleksyon, tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Kaya po tinawag yan na donation. Pera po naming pribado, 3 kaming magkakaibigan, tumulong kay Dante Marcoleta. Paano naging plunder yun? Nasaan ang perang ninakaw? Anong pabor ang hiningi? Isipin nyo, dahil sa pagtulong Ang maleta, sa isang hiningi. taong may paninindigan, nakasama ko sa Kongreso, kasama ko nakipaglaban sa maraming bagay, ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta. Kaya ako tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. At hindi naman po ako nagkamali. Nakita nyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Nakita nyo, pilit niyang nilalabas ang katotohanan. Nakita nyo, pilit niya at gusto niyang may kulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Isipin nyo mga kasama, ang mga senador, pag tiningnan nyo sa COMELEC ang statement of contribution, mga tumulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang milyon, hindi nyo imbestigahan. Nandun din naman, tulong din naman, eleksyon din naman. Pero bakit si Dante Marcoleta? Bakit si Mike Defensor? Gusto nyong ikulong para tumahimik, wala na magsalita sa nakawan sa ating bansa at kalimutan na ang flood control scandal. Parehong kaso. Ayoko na banggitin ang mga pangalan ng mga senador dahil kaibigan ko rin naman. Pero pareho. Bakit yung tulong sa kanila legal? Pwede. Kay Dante Marcoleta, hindi ka pwedeng tumulong. At alam naman ang lahat na magmula Apari hanggang Hulo, ang tunay na tumulong kay Dante Marcoleta ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. We are one! Ito pa, mga kapatid, ang nakakatawa. Sinabi ni Rimulya, may warrant of arrest na si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Pero, ang sekretaryo ng DPWH, si Secretary Manny Baloan, absuelto, state witness pa ng gobyerno. Grabe talaga. Ang ahensya na pinakakorap, ang ahensya na naglustay ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pinuno nila, absuelto sa kaso. Ngayon mga kasama, nagsimula noong pa 3 buwan nakaraan. Ang sabi, kakasuhan
si Martin Romualdez. Nawala na lang yun eh. Ang sabi ni Gutesa, nagdadala sila 3 beses isang linggo. Mali-malit ang pera. 1 bilyon kada delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Ang sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, 3 beses isang linggo, umabot halos 800 bilyong piso ang nadala kay Martin Romualdez. Era. May kaso ba? May kinulong ba? Si Dante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Yung mga sinabi kong senador, Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, ano yun? Kaya ako, nagbibigay pugay sa dalawa nating senador. Ang una, Senador Bato de la Rosa. Pumunta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano at sa liderato ni Dante Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kasama, yung away sa Senado, hindi po yan impeachment. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines, pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Mga kasama, ang ginagawa na investigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 bilyon, 60 billion ang kinuha sa PhilHealth at ibinalik, inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa. Anim na malalaking proyekto. Isa na lang ang babangkitin ko sa inyo. Yung Metro Manila Subway. Alam niyo ba, 2028, dapat para na tayong Hong Kong, dapat para na tayong Japan, may subway
na dumadaan dito sa Metro Manila. Pero ang pondo, kinuha nila, inilipat sa flood control. Kaya ngayon, 2034 na, delayed na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan ng kabataan. At hindi po tayo dapat tumigil. Titigil ba tayo? Lalaban ba tayo? We are one! Pagka po pinabayaan natin na wala lang nangyari. Sabi nga nung isang senador, move on na. Papayag ba tayo doon? Pag pinayagan po natin yan, yung mga nasa Kongreso, yung nasa Senado, yung mga nasa kabinete, na kumuha ng mali-malitang pera, ang isip nila, pwede naman pala. Makakatakas ka pala. Makakaiwas ka pala. Kaya ang sabi nila, para tumigil na to, ikulong natin si Dante Marcoleta. Para wala lang lumaban sa Senado, patahimikin natin si Dante Marcoleta. Kaya ang pagkakaisa natin ay para sa katarungan. Pagkakaisa para sa hustisya. Pagkakaisa para makulong ang mga nagnakaw. Ako po'y nananawagan sa iba't iba din nating mga kasama. Narinig ko si Senador Amy Marcos. Dito walang kulay, walang politika. Kahit ikaw berde, dilaw, kakamping, pula, sumama ka dito kung mahal mo ang Pilipino at ang kinabukasan ng sambayanang Pilipinas. Mga kasama, pag ang isang gobyerno, kinukulong niya mga nagsasalita ng totoo, kinukulong niya yung nais ang katotohanan at hustisya, at yung mga nagnakaw, protektado, malaya. Anong tawag sa gobyernong yan? Ano? Hindi ko marinig! At pag ang boses ng bayan, ang boses ng mga kapatid, pinigilan mo, ginipit mo, aabot sa punto na lalaban yan, lalabas, malinindigan. We are one! We are one! We are one! We are one! Sa ating po mga kababayan, lalo tigit sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo nagkamali sa pagtulong
at pagboto kay Dante Marcoleta. May galing, may talino, higit sa lahat, may pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Ang ating pagkakaisa, Senador Dante Marcoleta, kung narikinig ka, nagkakaisa kami, lalaban kami sa paninindigan mo sa hustisya at katotohanan. Iparinig natin kay Senador Dante Marcoleta, we are one! At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment po lang po sa baba at ating pag-usapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.